Magandang araw mga bata! Ako nga pala si SpongeBob, ang bago ninyo makakasama sa pag-iikot sa mga bahagi ng ating paaralan. Handa na ba kayo mag-ikot kasama ko? Tara na at simulan natin ang ating paglalakbay. Ang aralin natin ngayon ay mula sa asignaturang Araling Palipunan sa Unang Baitang, ang sarili naming paaralan. Quarter 3, Weeks 1 to 2. Ang most essential learning competency ng ating aralin ay nasasabi ang mga batayang impormasyon tungkol sa ating paaralan. Pangalan nito at bakit ipinangalan ang paaralan sa taong ito. Lokasyon, mga bahagi nito, taon ng pagkakatatag at ilang taon na ito, at mga pangalan ng gusali o silid at bakit ipinangalan sa mga taong ito. Ang paaralan ay may tuturing na ating pangalawang tahanan. Sa araling ito, matututuhan mo ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyong paaralan. Ang paaralan ay isang lugar kung saan ang mga mag-aaral na tulad mo ay nag-aaral. Dito ay matututuhan mong magbasa, magsulat, at magbilang. Tinuturuan ka rin dito ng mga bagong kaalaman tungkol sa iyong paligid. Sa paaralan ka huhubugin upang maging mas mabuting bata. Ang paaralan ay may iba't ibang bahagi. Sa silid-aralan, tinuturuan at nag-aaral ang mga mag-aaral. Sa silid-aklatan, makikita ang mga aklat at iba pang babasahin. Dito, nagbabasa ang mga mag-aaral. Sa kantina naman, kumakain ang mga mag-aaral tuwing recess. Ang palaruan ay isang bahagi ng paaralan kung saan pwedeng maglaro ang mga mag-aaral. Sa klinika, ginagamot ang mga mag-aaral sa tuwing sumasama ang kanilang pakiramdam. Sa palikuran naman, umiihi at dumudumi ang mga mag-aaral. Mayroong palikuran na panlalaki at pambabae. Sa tingin ko ay kaya mo nang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Piliin sa Hanay B ang bahagi ng paaralan na inilalarawan sa Hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot. Basahin at unawain ang bawat pangungusap at pagtapatin ang Hanay A sa Hanay B. Para sa unang bilang, dito nag-aaral at tinuturuan ang mga mag-aaral. Kung ang sagot mo ay letrang C, silid-aralan, tama ang iyong sagot. Kung ang sagot mo sa ikalawang bilang ay letrang E, tama ang iyong sagot. Dahil sa palaruan, dito ay pwedeng maglaro ang mga mag-aaral. Para sa ikatlong bilang, dito umiihi at dumudumi ang mga mag-aaral. Kung ang sagot mo ay letrang B, tama ang iyong sagot. Sa palikuran, dumudumi at umiihi ang mga mag-aaral. Sa ikaapat na bilang, dito ginagamot ang mga mag-aaral sa tuwing sasama ang kanilang pakiramdam. Tama! Ang sagot ay letrang A, klinika. Dito naman kumakain ang mga mag-aaral tuwing recess. Magaling! Ang sagot ay letrang D, kantina. Tara na at gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat kung anong bahagi ng paaralan ang nasa larawan. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno.
Handa ka na ba? Anong bahagi kaya ng paaralan ang ipinapakita sa bawat larawan? Tara na't sagutin ang bilang 1 at bilang 2. Tama! Ang sagot sa unang bilang ay silid-aralan. At sa ikalawang bilang naman ay silid-aklatan. Anong bahagi kaya ng paaralan ang nasa ikatlong bilang? Magaling! Ito ay ang palikuran. Ano naman ang bahagi ng paaralan ang nasa ika-4 na bilang? Mahusay! Ito ay ang klinika. Anong bahagi naman kaya ng paaralan ang ipinapakita sa bilang 5? Magaling! Ito ay ang kantina. Ipagpatuloy na natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Niyaya ka ng iyong kaklase na si Jessa na kumain habang recess. Saang bahagi ng paaralan kayo pupunta? A. Palikuran, B. Klinika, C. Kantina, D. Silid-aralan. Ito ay lugar kung saan natututong magbasa, magsulat, at magbilang ang mga mag-aaral na tulad mo. A. Simbahan, B. Paaralan, C. Palaruan, D. Palengke. Biglang nadapa at nasugatan ang kaklase mong si May habang kayo ay naglalaro. Saang bahagi ng paaralan dapat pumunta si May upang ipagamot ang kanyang sugat? A. Klinika, B. Kantina, C. Silid-aklatan, D. Silid-aralan. Ito ay bahagi ng paaralan kung saan tinuturuan at nag-aaral ang mga mag-aaral. A. Silid-aklatan, B. Silid-tulugan, C. Silid-aralan, o D. Silid-dasalan. Nais mong magbasa at magsaliksik. Saang bahagi ng paaralan ka pupunta? A. Silid-tulugan, B. Silid-dasalan, C. Silid-aralan, o D. Silid-aklatan. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, kopyahin at isulat sa patlang ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyong paaralan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 5, gamit ang lapis, iguhit sa iyong kwaderno ang iyong paaralan. Magaling! Malapit na nating matapos ang ating aralin. Para sa pangwakas na gawain, kopyahin ang talata at punan ang mga patlang batay sa mga larawan sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Maraming salamat sa isang araw na puno ng panibagong kaalaman. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ni Teacher at i-like ang ating video ngayong araw. Sana ay samahan niyo ulit ang inyong teacher
sa mga susunod pa nating aralin. Hanggang sa muli nating pagkikita mga bata. Salamat!